Na-set free na tayo, napalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. That is, kung totoong tumanggap ka sa Panginoong Hesus, inilibing mo na yung dating ikaw. Yung dati mong pagkatao, yung dati mong pag-uugali, yung dati mong mentality, yung dati mong mga gawaing hindi ka nais-nais, ay inilibing mo na kasi bagong buhay na tayo ngayon. Ano po? Hindi na tayo katulad ng dati. Bago na tayo, no? Mayroon na tayong sariling bagong buhay, pagbabago ng buhay. 'Di ba? We know that our old sinful selves, 'di ba? Alam natin na ang ating mga dating makasalanang katawan, tayo ba, ang mga makasalanang pagkatao natin were crucified with Christ so that sin might lose its power in our lives. Ayan po, di ba? Medyo mainit, pasensya na kayo. Hindi ako maka-concentrate gaano, medyo sira yung aircon natin. Ano. Well, anyway, balik tayo sa ating nabasa, di ba? Sabi dito, tayo'y kasamang nailibing ni Kristo nang tayo'y mabautismuhan. Ano ba? Ang ibig sabihin yun, nang tinanggap natin ang Panginoong Hesus bilang ating personal na tagapagligtas at Panginoon, ang ating mga dating kasalanan, ang dating tayo, pagkatao natin, yung pag-uugali natin, mga gawain natin, mentality natin, ay kasamang inilibing, nailibing. Ibig sabihin, buried down. So, pag nailibing na, di ba, wala na yun, patay na. So, ibig sabihin, bagong buhay na tayo. Nang umangat tayo, di ba, when we were raised up together with Christ, nang tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas, personal na Savior, kasi ang relationship natin sa Panginoon ay personal yan eh. Your relationship with Him is different from my relationship with Him. Yung degree, how you have relationship with God, magkakaiba po tayo. Kasi mayroong lukewarm relationship, mayroong yung hindi naman totoong relasyon. No? So, going back dun sa topic natin, hindi na tayo dapat nagkakasala pa ng explicit na mga kasalanan. Hindi na tayo dapat lang tarang nagkakasala. Dapat yung mindset natin, yung puso natin ay lumayo na sa kasalanan. I-reject na ang kasalanan. Hindi na tayo dapat pang nakikisama sa mundo. Ano po? Para lang, kasi pag ang mundo ang pinakikisamahan natin, hindi tayo nakikisama sa Panginoon. Hindi si Lord ang ating sinusunod, kundi yung mundo, yung mga nakaugalian, nakagawian ng mundo. Kasi ang mundo is used to sin, to please people, your fleshly desires, yan ang mundo eh. Makipagyabangan, makipagtunggalian ng pride. Tayo bilang mga Kristiyano, hindi na tayo dapat ganun. Dapat ang kasalanan ay winawaksi na natin. Dapat ang kasalanan ay atin ang tinatalikuran. Hindi nangangahulugan, syempre, na hindi na tayo magkakasala. Pero, mayroon na tayong tagapagtanggol at tagapamagitan na si Jesus. Kasi, yung pagkakasala natin ay hindi na willful. Yun ay minsan nagkakamali tayo, nagkakasala ng hindi sinasadya. Yung mga bagay na tulad ng sa puso natin, yung mag-isip lang tayong di maganda, makapagsalita lang tayo din maganda, hindi lang tayo makapagpigil ng sarili natin sa galit natin, makapag-isip lang tayo ng di maganda sa ibang tao. Kasalanan na po yan. Pero, ang Panginoong Hesus ay namamagitan para sa atin. Dahil, ang kasalanan ay tulad ng ating topic, ay wala nang kapangyarihan sa ating buhay. Nasira na yun, na-broken na, nabasag na, sira na. Kumbaga yung tanikala sa atin ng kasalanan ay nasira na. So, wala nang hold sa atin ang kasalanan. Broken na yon. Wala na dahil kay Jesus. Diba, napakasaya na mayroon tayong tagapagtanggol, tagapagligtas, tagapamagitan, at yan si Jesus ang anak ng Diyos. Diba? At tayo yung mga anak din niya. Diba? Ang saya. So, tara, ipagpatuloy natin ang pagbabasa. So, dito na po tayo sa verse 7. Ayan. Sabi dito, for when we died with Christ,
we were set free from the power of sin. O ba, nang mamatay daw tayo kasama si Kristo, nang atin siyang tinanggap, namatay ang ating dating sariling makasalanan. No? Ang ating makasalanang dating pagkatao ay namatay kasama si Jesus. No pa? At tayo ay set free, pinakawalan na, pinawalang sala na tayo from the power of sin. So wala ng power ang kasalanan sa atin. And since we died with Christ, we know we will also live with Him. We are sure of this because Christ was raised from the dead and He will never die again. Death no longer has any power over Him. When He died once to break the power of sin. Diba? Nang mamatay siya para sirain, wasakin ang kapangyarihan ng kasalanan. But now that He lives for the glory of God. Dahil ang ating Panginoong Hesus ay buhay. Hindi siya patay. Ano po? Buhay siya. Buhay. So you also should consider yourselves to be dead to the power of sin and alive to God through Christ Jesus. Ba, ang linaw Tagalogin natin. So you also should consider yourself. So kayo rin dapat ay ikonsideran nyo ang inyong mga sarili to be dead to the power of sin. Na nangamatay na sa kapangyarihan ng kasalanan and alive to God through Christ Jesus. At muling nabuhay at buhay na buhay to God, sa Diyos, through Christ Jesus. Diba? Ang linaw niyan. So, yung mga old sins na, old selves natin ay nailibing na, diba? Kaya nga tayo tinatawag na born again kasi we have a new life now. Ayan, ang linaw po, diba? Sabi dito, for when we died with Christ, we were set free from the power of sin. So, ayan po, na-set free na tayo, napalaya na tayo sa kapangyarihan ng kasalanan. That is, kung totoong tumanggap ka sa Panginoong Hesus, inilibing mo na yung dating ikaw. Yung dati mong pagkatao, yung dati mong pag-uugali, yung dati mong mentality, yung dati mong mga gawaing hindi ka nais-nais, ay inilibing mo na kasi bagong buhay na tayo ngayon. Ano po? We were set free from the power of sin. So yung sin kasi napaka-powerful niyan eh. Very tempting, di ba? Very strong ang power niyan. Ay, sabi ni Satan, ay okay lang yan, di ka maaano dyan. Pero hindi na tayo madideceive ng mga panglilin lang ni Satan kasi alam na natin at may katulong tayo sa ating sarili, ang Holy Spirit na binigay ni Jesus, kapalit niya nang siya'y umakyat sa langit para gabayan tayo. Kaya